Hello ka-umami! Ipapasyal ko naman po kayo sa isang floating market dito sa aming lugar. At ito ang Ayutthaya Floating Market. Isa ang floating market ang pinakadinadayo ng mga turista dito sa Thailand. At marami akong napapanood ng mga Pinoy vloggers na nagpupunta ng Thailand at isa ang floating market sa kanilang mga pinupuntahan. Nakikita kasi dito sa mga ganitong lugar ang Thailand vibes. Hindi lang mga souvenirs at mga pagkain, mafe-feel mo talaga yung mga Thailand culture and traditions na hindi natin makikita sa ibang lugar. And I feel lucky na dito lang kami nakatira sa malapit sa mga ito at nadadaan lang araw-araw kapag naghahatid sundo sa aking mga anak sa school. Libre po ang pagpasok dito, walang entrance fee pero may bayad lang kapag sasakay ng bangka. Pwede kang mamili kung magbabangka ka paikot o kung lalakarin mo. Pwede mo namang gawing dalawa para ma-feel mo yung paglalakad sa mga market at para makabili ka at ma-feel mo naman yung view kapag ikay nasa bangka. Bungad pa lang ay marami ng mga paninda at pagkain na karamihan ay hindi pangkaraniwang nakikita sa mga palengke dahil nga ito ay pasyalan. Meron din sila nitong mga studio na pwede kang magsuot ng mga Thai dress at magpa-picture. Hindi rin mawawala ang elephant ride na kung saan ito rin ang dinadayo ng mga turista. At dito po sa aming probinsya, hindi lang dito ang merong elephant ride. Actually, buong Thailand ay napakarami pong mga pasyalan na merong elephant ride. At kung gusto nyo ma-experience, isama nyo na sa inyong bucket list. Mura lang naman ang bayad at meron kang pwedeng bilhing mga prutas na pwedeng ipakain sa mga elephant. Baby shark. Chap. สวัสดีครับ Adi, nalak mาก Andito na tayo sa floating market. Kung mapapansin nyo po, ang ilan sa mga nagtitinda ay nakasakay talaga o literal na nagtitinda sa bangka. At nakaparke sila sa mga gilid-gilid sa may mga matataong lugar para makabenta ng kanilang mga paninda. At kaya po may mga floating market dito sa Thailand ay isa na ito sa kanilang mga heritage tradition. Noong bata pa daw yung aking mom-in-law ay nagbabangka talaga sila para mamalengke at yung mga nagtitinda o yung mga naglalako ay nakabangka rin. At pinangangalagaan talaga nila para ma-preserve yung ganitong tradisyon para maipamana at magamit pa rin ng bagong henerasyon. Kung mapapansin nyo po, lumang-luma na at maliit lang ang floating market na ito kumpara doon sa mga sikat at pinakamalalaking floating market dito sa Thailand. Yes po, hindi pa ito ang pinakasikat, hindi rin ang pinakamalaki. At kung mapapansin nyo, yung ibang mga shop ay nagsasara na rin. O siguro wala lang sila ngayong araw na nagpunta kami. At syempre, hindi mawawala ang Thai massage sa mga ganitong pasyalan. Hindi rin kasi nawawala yan sa itinerary ng mga namamasyal dito. Bukod sa napakagagaling nilang magmasahe, ay nakaka-relax din naman kasi magpamassage sa ganitong lugar. Lawa. Dahil lao ka. At kung gusto nyo pong ma-experience ay ang pinakasikat at pinakamalalaking mga floating market dito sa Thailand, andyan po ang Dam Nuon sa Duak. Meron ding Talingshan which is pinakamalapit sa Bangkok at ang Amphawa Floating Market. Yun po yung pinakamalalaking floating market dito sa Thailand. And recently, nakakapanood po ako ng mga Pinoy vlogger na nagsasabi na mahal daw po at hindi worth it yung mga bayad sa bangka. Mahal ang entrance fee at napakamamahal daw ng mga bilihin. A-agree naman po ako dahil napuntahan ko na ang isa sa mga iyon. Napakamahal nga po ng bangka. Pero para sa akin, worth it naman yung experience dahil napakaganda naman. Mabubusog ang mata sa dami ng mga paninda at na-experience mo naman ang floating market dito sa Thailand. Pero kung gusto mo lang naman ng experience, vegetarian, gusto mong kumain ng masasarap na Thai food, maglakad-lakad, ire-recommend ko sa inyo itong floating market ng Ayutthaya. At hindi lang pagbabangka at pagsakay ng elephant ang may experience mo dito sa aming lugar. Andito rin ang pinakamagaganda, pinakaluluma at pinakamaraming temples. At kung sa pagkain ay pare-pares lang naman kung ano yung meron doon, siguro andito rin. At sa presyo, masasabi ko na mas mura dito dahil from 40 baht ay meron ka nang mabibili. Dạ, ไม่ต้าไม่ถึงแล้วค่ะปลอดภัยค่ะเพียงก่อนได้ค่ะเต็มฟรีเลยจ้ะ
Dito ko rin nabibili yung naipakita ko na sa inyo na kinakain kong betel leaves o mas kilala sa atin na nganga or mama in Ilocano. Yes po, yan yung dahon na ginagamit sa nganga at kinakain po dito ng hilaw kasama ng iba pang mga rekado. Hindi rin papatalo ang mga pampasalubong dito sa market na ito dahil napakarami at napakagaganda. At mostly na makikita dito na gustong-gusto ng mga namamasyal ay ang kanilang mga handmade craft. Mura at okay naman ang quality kaya perfect pampasalubong. At ito na ang aking paborito, ang mga pagkain syempre. Mahilig akong tumikim at mag-try ng mga pagkain na hindi ko pa natitikman before o kapag naku-curious ako sa itsura, tinitikman ko talaga. Ang itatry natin ngayon ay ang salmon skin. Na-try na natin noon ang iba't ibang klase ng isda at first time ko na namang itong matitikman. At syempre, isi-share ko na naman po sa inyo. Naikot na namin ang lugar, kaya naman magbabangka naman tayo. Pero bago yan, ay maghahanap muna tayo ng makakain at maiinom dahil napakainit ang panahon. Mabilis magutom at mauhaw ang ating mga bulilit. Sa presyo ng mga drinks at mga smoothies ay mura lang naman. From 45 baht ay makakatikim ka na ng masarap at refreshing na fruit drinks. Kung ikukumpara sa mga napasyalan na namin sa Bangkok, ang ganitong mga drinks ay 65 to 80 baht na. Kaya yes, mas mura po dito. Sasakay na tayo sa bangka at ang entrance fee po ay mas mura para sa mga Thai at 100 yata para sa mga foreigner. So sa bangka na ito, puro foreigner po yung mga kasama natin. Ang mga Thai kasi ay bihira na lang sila o iilan na lang ang mga namamasyal sa mga ganitong lugar. So para po sa inyo ay feeling turista tayo for today. At marami na pong tao ngayong tanghali. Mabuti na lang din ay tapos na kaming maglakad-lakad. At hindi nga po kami nakapag-lunch dito dahil mayroon kaming pinuntahang restaurant bago kami dumaan dito. At kung plano nyo pong mag-Thailand o pupunta ka dito soon, o ikaw ay isang kababayan na nandito sa Thailand at papasyal sa mga ganitong lugar, syempre huwag nyo pong kalimutan ang kanilang pad thai at boat noodle. Yun po ang recommended at napakasasarap. Dito ay ninenervyos po ako dahil ang kaumami nyo ay hindi marunong lumangoy. Kaya pagdating sa bangkahan o pagsakay ng kahit na anumang nasa tubig ay natatakot talaga ako. Lalong-lalo na sa bangka na ito, napakabagal at nakakatakot yung tunog niya. Napakalakas, parang mawawalan ng gasolina. At napakaraming pasahero kaya feeling ko parang lulubog siya. Pero thank God hindi naman. Ganyan karami ang tao ngayong tanghali. At kung pupunta po kayo dito, mas maganda siguro agahan nyo yung bago lunch time para hindi pa ganun karaming tao. At ulitin ko lang, huwag nyo pong kalimutan ang Thai massage. Perfect po yon sa ganitong mga trabaho. At pauwi na po kami at palabas, merong nakitang mga laruan ang aking mga anak. Ito po ay tinda ng isang lola na mga kung ano-anong mga laruan na ginawa lang niya, kinulayan at nilagyan ng mga mata. Hinayaan ko na silang pumili ng gusto nila dahil 1 to 5 baht lang naman ang isa. I hope nag-enjoy po kayo. Paki-share kung nagustuhan niyo ang video. See you again soon. Bye!